Hello po mga manay and welcome sa ating kusina. Muli ako ang inyong madiskarting nanay at tara kain po tayo. Pero bago yan, nais ko sa inyong ibahagi ang recipe na to. Kaya naman tara at magluto tayo ng crispy pork kare-kare. Dahil meron din nag-request nito at sarsa pa lang talaga namang ulam na samahan pa ng malutong at masarap na pagkakaluto ng bagoong alamang. Kaya naman wag na natin patagilin, tara na at atin ang umpisahan. So ayan, nakita nyo, galing akong palengke yan at maaga po talaga yan, mga alas 6 pa. Naisipan ko na kagad mamalengke ng maaga para makapamili ng mga kakailanganin ko para sa pagluluto ng ating crispy pork kare-kare. Kaya naman eto na, meron tayong sitaw, talong, pechay at syempre yung ating pork belly. So unahin ko muna, hugasan ko muna tong ating pork belly. Dahil ito yung ating unang lulutuin. Bali itong parte ng pork kiempo ay napakagandang gamitin para sa ating pagpiprito mamaya kasi palulutungin natin to. Bali ito po ay 3/4 kilo. So i-drain lang natin at gagamit ako rito ng pressure cooker para mapabilis ko siya na mapalambot. Ngayon kung wala kayong pressure cooker, pwede rin naman sa kaldero, kaserola. So dito nga lang mas matipid sa gas kasi ilang minuto lang ay malambot na. Pero bago ko yan pakuluan, syempre titimplahan natin yan ng mga pansamya gaya ng sibuyas. So naghiwa lang ako rito ng sibuyas. Bali 2 sibuyas na to dahil ito nga ginagayat ko ay para mamaya sa aking paggisa. At ito namang maliit ay ihahalo ko sa aking pagpapakulo at pagpapalambot ng ating belly. So pork kiempo. Then sasamahan din natin yan ng mga bawang. So, ito na nga, nilagay na natin ang sibuyas, bawang, syempre hindi mawawala ang pamintang durog, dapat pamintang buo kaso wala na ako rito. Naglagay din ako ng asin at laurel at syempre tubig. So, pinaapaw ko yung tubig, then palalambutin ko lamang to ng mga at least 15 minutes kapag sumipol na saka ko na lang papahinaan. At habang hinihintay ko yon, pinapalambot, i-chop ko muna tong mga sahog ko rito na natitira. So, nagpitpit lang ako rito ng bawang. Ito yung mga gagamitin ko naman mamaya para sa pagluluto. At syempre sitaw. Sino dito yung kapag nagluluto ng kare-kare, gulay lang talaga sapat na. Totoo naman talaga mga manay, gulay lang talaga sapat na. Tapos may alamang ka, diba? Napakasarap kumain tapos nakakamay. Syempre, wag mo rin talagang titipidin sa peanut o mani. Maglalagay din tayo ng pechay. Dapat nga meron tong puso ng saging kaso yung puso ng saging namin na tanim, nailuto na namin nung nakaraan. Sasamahan din natin yan ng talong. Ayan, hiniwa ko lamang ng ganito kalalaki or nasa inyo kung gaano kalaki yung mga gusto nyong slice. Marami talaga ako maglagay ng gulay kasi mas gusto ko yung gulay kaysa sa karne. Pagkatapos kong mahiwa yung mga gulay, isa-isa kong hinugasan. Hindi ko sila pinagsama-sama mga manay. Ganun talaga ako mag-ayos ng mga gulay kapag nagluluto ako. Gusto ko hiwa-hiwalay. Then, bababad ko lang sa tubig yung ating talong. Then, set aside natin. Sunod naman natin ang sitaw. Sa sitaw din, ganun din. Hugasan din na maigi. Just i-check nyo kung may mga butas yan. Pero ito naman ay okay na. Pagkatapos niyan ay ilalagay ko na lang din sa isang lagayan para may arrange ko na yung aking mga gagamitin para mamaya. Isunod ko na rin ang ating pechay. Sa pechay, mga manay, mabusisi talaga ako ganyan. Binubulat-lat ko talaga. Tinitignan ko kasi hindi mawawala talaga yung minsan, di ba, may mga lupa-lupa na dikit pa dun sa tangkay niya. Kaya kailangan hugasan ng maigi. So, malakas po talaga ako sa tubig kapag ganitong mga gulay yung aking nililinisan. Then, dahil okay na, ayan. So, ready na yung aking mga gagamiting gulay para mamaya. Tapos, i-check na natin dahil sumisipol na yung aking pressure cooker. Hihinaan ko lamang po yan. Saka ako magka-count ng 15 minutes. At dahil habang nagka-count ako dyan ng 15 minutes, eto mga manay, chine-check ko rin yung aking mga parcel dito. Kasi isa to sa mga racket ko, sabi ko sa inyo, di ba? Bilang nanay, kailangan madiskarte tayo. Kaya habang nasa bahay ka, kumikita ka rin. So, ito po ay mga order sa akin ng mga templadong suka, chili garlic, at bagoong alamang. Pagkatapos nga ng 15 minutes, binalikan ko na yung ating pinapalambot na karne at pinasingawan ko na para pumabuksan ko yung takip kasi hindi mo pwedeng buksan yan ng mainit dahil may tendency na pumutok or tumalsik yung pinakatakip. At dahan-dahan ko nang inangat, tinanggal yung ating pork belly. Ayan, napakalambot na talaga. Nilagay ko siya sa isang lagayan. So dito, ipapat dry ko lang.
Yan, tanggal-tanggalin lang natin. At titimplahan natin to ng konting asin lang. So, bago yan, bubutas-butasan ko muna or tutusok-tusukin ko gamit ang tinidor. At dahil nga sobrang lambot na, naku, napakasarap nito para mamaya. So, naglagay lang ako rito ng konting asin sa bawat side para may lasa naman yung ating pork belly mamaya. Pagkatapos natin yan malagyan ng asin para daw lumutong ang balat, ang sekreto, lagyan natin ng suka yung kanyang balat. Then, irab lang natin. Pagkatapos nun, iset aside muna natin. So, dito kakailanganin naman natin ng, ito po ay rice flour o giniling na bigas. So, half cup yung aking kailangan dito. Nasa inyo kung gaano kalapot yung gusto nyo para sa sarsa ng inyong kare-kare. Pwede nyo yan bawasan. Ang gagawin ko rito ay isasangag ko or ibubusa ko yung ating giniling na bigas. Ngayon, kung wala kayong mabili na giniling na bigas, pwede naman kayong mag-blender o magpino sa bahay ninyo kung meron kayong food processor. Or pwede rin naman cornstarch kung walang-wala talaga pampalapot. Pero maganda po talaga ang giniling na bigas. So, ibusa lang natin to or isangag lang natin ng mga at least 3 minutes. Then, kapag okay na, pwede na natin tong hanguin. Ililipat ulit natin sa ating lagayan. Then, itong ating pinaglutuan ng rice flour, dito rin tayo magluluto ng ating sarsa. Siyempre, ang gamit ko rito ay Bob Butter Oil Blend. Ito yung magpapasarap sa ating kare-kare. Una kong ginisa ay ang ating bawang. So, kung mapapansin nyo, kasama yung balat kasi nakakapagbigay ng aroma yan. At kapag naamoy nyo na, pwede na natin tanggalin ang balat ng bawang. Then, isunod ko na rin dito ay yung ating sibuyas. Sa sibuyas, nasa inyo kung gaano karaming gusto nyong ilagay, pwede rin ng puti. Igisa-gisa lang natin sa katamtamang apoy. Pagkatapos natin magisa, dito ay ilalagay na natin or ibuhos dahan-dahan yung pinagpakuluan ng ating karne kanina. Kaya wag nyo pong itatapon yon kasi nandun yung linamnam lasa ng karne na magpapasarap sa ating sauce ng kare-kare. And dito naman sa kabilang side, so nakapag-ready na ako rito ng ating paglulutuan. So hindi ko na hinintay na uminit yung mantika para hindi siya pumutok. Habang malamig pa, nilagay ko na yung ating pork belly at hinintay hanggang sa maluto. Balik naman tayo dito sa ating niluluto para sa sarsa. Para magkameron ng kulay, gagamit tayo rito ng annatto seed or aswete. So, ito po, nabibili sa palengke, mga ganito. Ang piliin nyo po para makulay yung basa na aswete. Kasi merong tuyo, hindi siya makulay. Then, nasa inyo kung gaano katingkad yung kulay na nais ninyo. At syempre, hindi mawawala ang peanut butter. Bali, itong gamit ko na peanut butter ay sarili ko pong gawa. Kaya wala tong halo na asukal. Nag-separate talaga ako na walang sugar. Tapos, ito po ay tumatagal talaga. So, ginagamit ko siya kapag nagluluto ako ng kare-kare. Naglagay lang ako rito ng half cup or nasa inyo kung gaano karami or katapang yung gusto nyong lasa ng mani sa inyong kare-kare. Then, ito naman yung ating giniling na bigas na nilagyan ko lang ng konting tubig at dahan-dahan ko rito binuhos para magpalapot sa ating sarsa. Halu-haluin lang po natin. At maglalagay tayo ng beef cube, 1 piraso lang para may lasa. Then, haluin ulit. Lulutuin lang natin to ng ilang minuto. So, sa sarsa naman ng kare-kare, hindi naman to yung totally na malasang-malasa. Yung sakto lang kasi ang nagpapasarap din dito ay bagoong alamang. Then, hayaan muna natin. Balik tayo dito sa ating niluluto na pork belly. So, balik rin natin dahil talaga namang tumatalsik. Ayan. Kaya kailangan mag-ingat at dito na tayo sa ating niluluto sa kabila. Naglagay lang ako ng konting asin, pampalasa at hahalu-haluin lang natin. So, eto mga manay ay luto na. Kaya naman para sa akin, saktong-sakto na yung kanyang lapot. Ganyan lang, huwag nyo masyadong palaputin kasi hindi na maganda sa sarsa ng kare-kare kapag sobrang lapot. Set aside natin at magpalita tayo ng ating paglulutuan. Dito naman, gagamit pa rin tayo ng ating butter oil blend. So, ito yung gagamitin ko instead oil para lutuin yung aking gulay. So, hindi ako maglalaga ng gulay mga manay. So, dito, una kong lulutuin itong ating mga talong. Hindi siya nangitim kasi binabad ko siya sa tubig. Then, balibalik-tarin lang natin.
Pero nasa inyo kung gusto nyong ilaga or direkta na lang ilagay dun sa sarsa ng inyong kare-kare. Nasa inyo naman yan. Kanya-kanya tayo ng trip. Kanya-kanya tayo ng gusto. So, ngayon, ito yung trip ko. Gusto ko siyang i-fry. Then, once na okay na, ito pwede ko nang hanguin to isa-isa. Nilagay ko siya sa isang lagayan na may tissue towel para masipsip yung mga excess oil. At pagkatapos niyan, isusunod ko na rin dito yung ating pechay. So, dito ko na lang din siya lulutuin. Pero, saglit na saglit lang to. Wala pang 2 minuto. Hindi ko na rin siya inalisan para malutong yung gulay natin. Iba rin kasi yung nabibigay na linamnam ng ating Bob. Basta mga manay kapag na-try ninyo, napakasarap ng aroma. Talagang lasang-lasa mo yung real butter. Then, once na okay na, pwede na natin tong hanguin. Ayan. Then, iset aside natin. At sa pinaglutuan natin, naglagay lang ako ng tubig. Hindi ko na to nilinisan para kumapit din sa ating sitaw yung timpla. Papakuluan lang natin yon. Dito naman tayo sa ating pork belly. Binaligtad ko lang hanggang sa mapalutong na natin yung kanyang balat. At hayaan lang natin ng ilang minuto. So, eto na mga manay, pwedeng-pwede na tong hanguin at talagang malutong na tong ating pork belly. Kita naman oh, napakaganda ng pagkakaluto. Saktong-sakto lang, kaya naman iset aside muna natin yan. So, dito kumukulo na yung ating tubig, kaya naman pwede na nating ilagay ang ating sitaw at yung ating sitaw ay lulutuin lang natin ng mga at least 2 to 3 minutes lang. So, hindi kailangan patagalin para hindi siya labsa at hindi naman pangit kainin. After 3 minutes, pwede na natin tong tanggalin dito. Gamit kayo ng salaan para matanggal pa yung mga excess na tubig na nasipsip at masarap po talaga sa sitaw yung malutong. Manamis-namis ang timpla. So, okay na lahat, no? Pwede na tayong mag-prepare, mag-assemble ng ating kare-kare na talaga namang panghandaan. At syempre, pwedeng-pwede ninyong pagkakitaan. Pero bago yan, isa-chop muna natin yung ating naprito na pork belly. Ayan, no? Napakalutong. So, dahan-dahan natin i-slice or nasa inyo kung gaano kalaki yung gusto nyong slice. Mga manay, napaka-juicy neto, napakalambot at talaga namang magugustuhan po ng inyong pamilya. Lalo na yung mga nagre-request sa akin, na mga nagme-message na panghanap buhay kasi kadalasan sa mga recipe ko ay nagagamit na nila sa kanilang panghanap buhay at nakakatawa naman pong marinig yon. So, maraming salamat po sa inyong tiwala. At eto, papakita ko sa inyo kung gaano ka-juicy yung ating pork belly. Ayun oh. Kita nyo yan? Talaga namang malambot na, malutong pa. So, mag-plating na tayo. Maglalagay muna ako ng sauce. Sorry mga manay, ganito talaga ako kapag nasa bahay, lalo na kapag nagluluto. Gusto ko talaga yung parang resto yung isi-serve ko sa aking pamilya. Kasi hindi naman kami laging nalabas. Kaya gusto ko talaga. Dito ko na ilalabas yung art ko. Yung arte-arte ko. Parang feeling chef. Kasi siyempre, di ba? Maganda po kasing tignan at masarap kumain kapag nakikita mo yung arrange pa lang ng pagkain ay talaga namang dun pa lang nakakagutom na, malinamnam ng tignan. So naglagay na ako ng sitaw, pechay, talong at syempre ilalagay na rin natin ang ating crispy pork belly. Nakakatakam. Hindi pa yan kumpleto. Gagamit tayo dyan ng aking homemade bangus alamang. Ayan o, ito po ang aking homemade. Ito yung mga binibenta ko online mga manay. Dahil nga marami rin ang nagre-request na mga followers ko na matikman ang aking luto. Kaya naman ito ang ating ipapare sa ating crispy pork kare-kare. O diba? So yan, mahirap talagang buksan. Dahil sealed na sealed to mga manay. At kita nyo naman o. Ang kailangan lang natin ay alamang. Mayroon po yan bango sa loob. Talaga namang eto pa lang po, yung alamang pa lang ay ulam na. Wow, nakakatakam. Kaya naman tara po, sandok na po tayo. I-ready na ang kanin at sagot ko na ang masarap na ulam. So muli ako po ang inyong madiskarting nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood at sa mga nagre-request dyan ng mga recipe na pwede nyong matutunan. Comment down below at malay mo yung gusto mo nang matutunan ang sa susunod ay aking ituturo dito sa aking kusina. Kaya naman tara po at kain po tayo. Nako, napakalutong ng gulay, napakasarap. At syempre, sarsa pa lang nito ay ulam na. Lasang-lasa ko yung Bob o yung butter oil blend mula sa Bakersfield. Talaga namang panalo sa lasa. Paalam!